Yung araw na ito ay tuturo ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang tagumpay ayon po sa Bible. Maraming mga nagsasabi, mga kaibigan, na ang tagumpay daw ay nakabase sa kung may pera ka. Maraming mga nagsasabi na kung gusto mong maging matagumpay, dapat marami kang tagasunod. Maraming mga nagsasabi na kung gusto mong maging matagumpay, dapat sikat ka. At marami rin po mga kaibigan ang nagsasabi na kung gusto mong maging isang matagumpay na tao sa daigdig na ito, kailangang mayroon kang mataas na pinag-aralan. Yun ang kanilang itinuro sa atin mga kaibigan. Pero ngayon, gusto kong ituro sa inyo kung ano nga ba ayon sa Diyos ang ibig sabihin ng salitang tagumpay. Balikan po natin ang Genesis, ang pasimula ng lahat. Tandaan po natin mga kaibigan na ang lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig na ito, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa daigdig na ito ay mayroong tiyak na layunin. Lahat ng bagay ay mayroong layunin. At inilagay ng Diyos ang kakayahan sa isang nilikha na magawa ang layunin ng Diyos sa Kanya. Tandaan po natin, uulitin ko mga kaibigan, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa ibabaw ng daigdig nito ay mayroong tiyak na layunin. At yung layunin na yan ay inilagay ng Diyos sa loob ng bawat nilikha. At ibinigay ng Diyos ang kakayahan para magawa ng nilalang na yan ang layunin ng Diyos sa Kanya. Halimbawa, nilikha ng Diyos ang isda. Ang isda ay nilikha ng Diyos at ang layunin ng Diyos kung bakit siya gagawa ng isang nilalang na tinatawag na isda ay para lumangoy. So, ang isda, mga kaibigan, ay hindi nag-aaral kung paano lumangoy. Hindi sila nag-aral kung paano lumangoy. Wala silang paaralan na pinasukan kung paano sila lumangoy. Yung nanay ng isda ay hindi nagturo sa kanyang mga anak na lumangoy. So, ibig sabihin, yung kakayahan ng isang isda ay nakalagay sa loob niya. Yung kakayahang lumangoy ay nakalagay sa bawat isda, mga kaibigan. Yung kakayahan ng isda ay nakalagay sa loob niya, pero hindi niya magagawa yung kakayahan na yan, yung layunin ng Diyos sa mga isda ay hindi magagawa kung wala sa tamang lugar. Tandaan po natin mga kaibigan, nililinaw ng Diyos ang layunin ng isang bagay at pangalawa, nililinaw din ng Diyos ang tamang lugar ng isang bagay. Tandaan po natin yan, ang bawat nilalang ay mayroong tamang gawain, mayroong tamang lugar na kinalalagyan. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig na ito ay mayroong layunin at mayroon ding tamang lugar na dapat siya ay nandoon. Ang isda ay nilikha ng Diyos para lumangoy. At ang isda ay inilagay ng Diyos sa tubig. Para magawa ng isda yung layunin ng Diyos sa buhay niya, ang Diyos ay lumikha, gumawa siya ng tubig para sa kanya at yun ang magiging tamang lugar niya. Ang ibon ay nilikha ng Diyos para lumipad. Ang layunin ng Diyos kung bakit siya gumawa ng isang uri ng hayop na tinatawag na ibon, ang layunin niya ay para lumipad. At inilagay ng Diyos ang ibon kung saan ang kanyang tamang lugar doon po sa himpapawid. Tandaan natin, kapag ang isang nilalang ay nawala sa kanyang tamang lugar, ang nilalang na iyon ay nasa isang delikadong lugar. At hindi lang po yan, maaaring humantong pa sa kanyang kamatayan. Halimbawa, ang isda, ang tamang lugar ng isda, tubig. Pag inalis mo yan sa tubig at inilagay mo sa isang tigang na lupa o walang tubig, ano ang mangyayari sa isda? Kung hindi man mamamatay ngayon, bukas, patay na yan. Bakit?
wala siya sa tamang lugar. Ang isang ibon, kapag kinuha mo sa kanyang tamang lugar mula sa himpapawid at inilagay mo sa isang tubig, tinitiyak ko sa iyong mamamatay yan. Ang Diyos ay gumawa ng mga puno at ang puno ay inilagay niya sa lupa. Yun ang tamang lugar ng isang puno, lupa. At kapag binunot mo ang isang halaman mula sa kanyang tamang lugar, sa lupa, anong mangyayari sa halaman na yan? Mamamatay. So, ang punto ko ito lang. Kapag ang isang nilalang ay nawala sa kanyang tamang lugar, ang nilalang na yan ay nasa isang delikadong kalagayan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ngayon, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa lahat ng ating mga nilikha at sa buong daigdig. Yun po ang sabi ng Diyos. Bakit nilikha niya ang tao? Malinaw ang Diyos, mga kapatid. Ang Bible ay hindi po magulo. Ang Bible ay malinaw. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Isa lang ang dahilan, para mamahala. Pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos sa daigdig na ito. So ngayon, saan inilagay ng Diyos ang tao na kanyang nilikha para mamahala? Sa Eden. So ano ang ibig sabihin ng salitang Eden? Ang Eden, mga kaibigan, ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos. So ang Diyos ay gumawa ng isang nilalang na tinatawag na tao. Ang layunin niya ay para ang mga tao ay mamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha sa daigdig na ito. At saan inilagay ng Diyos ang tao na kanyang ginawa? Doon sa kanyang kaharian. Sa Eden o sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin, kapag ang isang nilalang ay nawala sa kanyang tamang lugar, anong mangyayari sa nilalang na yan? Nasa isang delikadong kalagayan at maaring ahantong pa yan sa pagkamatay. Yung kakayahan natin ng mga tao para pamahalaan ang daigdig nito ay hindi natin makukuha sa ibang paaralan. Hindi natin makukuha kung kani-kanino lamang. Ang kakayahan para mamahala ay makukuha natin mula mismo sa isip ng Diyos. Ngayon, ano yung isip ng Diyos? Ang isip ng Diyos ay Bible, Biblia. Ito po yung batas sa kaharian ng Diyos. Balik tayo sa ating tanong, mga kaibigan. Ano ba yung tagumpay? Kapag ginagawa mo yung dahilan ng iyong pagkakalikha o yung layunin ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos, yung mamahala sa lahat ng nilikha niya sa daigdig na ito, ikaw ay isang taong matagumpay. So yung kakayahang mamahala sa lahat ay nakalagay sa loob mismo ng isang tao. So nakalagay sa iyo yung pamamahala. Kaya mong mamahala. Nakalagay. Hindi mo yan makukuha sa kung kani-kanino mo. Yan. Hindi mo yan makukuha sa paaralan. Hindi mo yan makukuha sa magulang mo. Ang kakayahan para mamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos ay inilagay na ng Diyos sa loob mo. At kung ikaw ay namamahala at ginagawa mo yung purpose, yung original intent ng Diyos sa buhay mo, ikaw ay masasabing isang taong matagumpay na namumuhay sa daigdig na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig sa video ito. Hanggang sa muli. Tandaan po natin, mauunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.